Ayan. So, yung topic natin ngayon is sum and difference of identities na kung saan about naman sa tangent. Pinag-aralan natin noon yung mga sine, cosine, and this time tangent. And i-review lang natin yung mga formula na ginagamit natin dito sa tangent. So, kapag addition, we have tangent A plus B. Addition ito yung dalawang angle. Ang magiging formula natin is tangent A plus tangent B divided by 1, constant ito ay 1 plus, wait lang, but 1 tangent 1 minus tangent A times tangent B. Pero kapag subtraction, mag-iiba lang yung kanilang operation. Tangent A minus B, magpapalit lang itong sa numerator and denominator na operation. Magiging tangent A minus tangent B divided by 1 plus tangent A times tangent B. Napansin nyo kung ano yung pinagbago. Ayan. And huwag nyo kakalimutan yung sa special triangles na paulit-ulit natin ina-apply dito sa katuwang ito, na kung saan kapag meron tayong, para lang may guide, 30, 60, 90. Ayan. Kapag ang triangle natin is 30, 60, 90, ang opposite ng ating angle na 30 is 1, ang opposite ng ating right angle is 2, at ang opposite ng ating 60 na angle is square root of 3. And doon naman sa isang special triangle, we have 45, 45, 90. So, di ba, ang opposite ng 45 angle is pareho lang, which is 1. At ang opposite ng ating right angle is square root of 2. Yan lang yung lagi natin ina-apply. So, halimbawa dito, dito sa addition, ang kukuhanan natin is tangent 75. Ano ulit ang ginagawa natin para makuha natin yung dalawang angle ng tangent 75? Hahanap ka Hanapin ng po yung opposite tsaka yung A. Adjacent. Sa tangent yon. Pero dito muna tayo sa angle na 75. Paano natin makukuha yung kanyang A and B? 30 and 45. 30 and 45. So, ang tangent 75 is equivalent to tangent 40, pa-plus natin siya, 45 I mean. 45, pa-plus natin siya kay 30. 30. And ang gagawin nating A dito is si 45 at ang gagawin nating B is si 30. So, magiging tangent A. Ano gagamitin nating 45. operation? 45. Plus. Sige, i-apply na natin yung A. Solving na kagad. Tangent 45, ito yung A natin, plus yung tangent B. Ang B natin ay 30. Divided by 1 minus, ang tangent A natin ay tangent 45 again. At ita-times natin siya kay tangent 30. Ngayon, kuhanin na natin yung value ng tangent 45. At kapag tangent, di ba, opposite over adjacent. Ang 45 dito ka tumingin, kahit dito sa side na ito, or angle na ito, or dun sa taas, pareho lang ang result na makukuha mo. So, 45, ang opposite niya ay 1, at ang adjacent niya is 1. So, 1 divided by 1, that is 1. Plus, tangent 30. So, ito yung 30, at ang opposite niya ay 1, at ang kanyang adjacent is square root of 3. So, kapag ang denominator niya ay pa ulit. Ito yung angle ng 30. Tama? Yes po. So, nakikita niyo yung pen? Yes po. So, ang opposite niya ay 1. Adjacent niya is square root of 3. Tama? Kukuha na lang po yung yung ONA po. Okay po. Oo.
Ngayon, kapag may square root or radical symbol, itong kanyang denominator, di ba nire-rationalize natin siya by multiplying up and down by kung ano yung denominator. So, we 3. have square root of 3. And 1 times square root of 3, that is square root of Square of 3. 3. And square root of 3 times square root of 3, that is square root of 9. And the value of square root of 9 is 3. 3. So, dito sa tangent 30 niyan is we have square root of 3 divided by 3. Okay? And we have 1 minus, nakuha na natin yung tangent 45 which is 1. Teacher, saan po galing yung 1? Binabalan po. Ito. Yung Common 1 po. Hindi po, Anong yung 1? nasa, yung katabi po ng, Alin square root dito? of 3 divide 3. Ito. Yan po. Yes Tangent po. 45. Ito yung 45. Ang opposite niya ay 1. Ang denominator niya ay 1. So, 1 divided by 1, that is 1. Okay? So, kahit 1 na lang po nun. Oo. Kasi 1 divided by 1, 1. Okay lang naman. And, dito, yung 1, common ito, hindi yan nawawala. 1 minus, ang tangent 45 is, nakuha na natin, which is 1. Ita-times natin siya sa tangent 30, which is square root of 3 over, nakikita niyo pa yung sinusulat ko? 3. Nakikita Yes niyo po. pa yung sinusulat ko? Okay, next. Dito ko na lang siya ituloy. 1, ang gagawin natin dito, kung papansinin nyo, meron tayong denominator. Di ba? Kumbaga may fraction tayo, both by numerator and denominator. Ang gagawin natin dyan is to multiply up tsaka down ng kung ano yung common denominator nila. So, anong common denominator nila? That is 3. Tama? 3. Para matanggal yung denominator. So, magiging distribute ito. 1 times 3, tsaka itong 3 times square root of 3 over 3. So, doon muna tayo sa 1 times 3. Ilan? 3. 3. And, kung papansinin nyo, dito ko na lang siya isa-solve. Para ano. Square root of 3 times 3, that is 3. Square root of 3, pagsamahin mo lang sila. And, yung denominator na 3. So, kapag ganyan, pwede natin i-cancel to kasi 3 divided by 3, that is 1. So, 1 square root of 3 is square root of 3. Nakuha nyo? So, magiging, So, magiging, yung 3 times 1, that is 1, plus, ang nakuha natin dito sa square root of 3 over 3 times 3 is square root of 3 na lang. Kasi na-cancel yung 3. Cancellation na. Oo. Next, itong sa denominator naman, 3 times positive 1, that is 3. And, dito, solve natin ito, 1 times square root of 3 over 3, that is square root of 3 over 3 na lang. Tama? Kasi any number na i-multiply natin kay 1, kung ano yung minultiply mo, siya ang magiging sagot. And, dito na tayo niyan. Negative, since nakuha na natin ito, negative 1 times square root of 3 over 3 is negative square root of 3 over 3. Pag minultiply natin, pag minultiply natin yan, magiging negative Teacher, square root of bagal. 3. Medyo Wait lang. nalito. Nakakalito. Sige, ulitin ko. Dito kasi, kailangan muna natin itong i-multiply bago i-multiply dito. At parang kinancel mo lang ito, itong 1. Kasi any number na i-multiply natin kay 1, kung ano yung multiply mo, siyang magiging product or yung sagot. So, ngayon, meron tayong negative siya. So, kaya yan ay negative square root of 3 over 3. Ita-times natin siya kay 3. Nakasunod? Nasundan nyo? Hindi. Ulit. O sige, dito ko siya isolve. Meron tayong 1 minus 1 times square root of 3, nire-write ko lang, over 3. Ito yun yung sa part na to, nire-write ko lang. And kailangan natin siya i-multiply kay 3. So, bago natin yan i-multiply, papansinin nyo, 1 minus 1 times square root of 3 over 3. By using the PEMDAS rule, kailangan natin unahin yung multiplication. Ay, ba't nawala? Ayan. Ito, mauuna ito. Negative 1 times square root of 3. So, magiging 1. Tapos, ang sagot dito sa negative 1 times square root of 3 over 3 is negative square root of 3 over 3. Kasi nga, kahit anong number na i-multiply mo kay 1, kung ano yung multiply mo, siyang magiging sagot. Nakuha? At pwede na natin siya i-multiply kay 3. So, 3 times 1, that is 3. Ito yon yung sinulat ko na kanina. And, negative
square root of 3 times, ay over 3 times 3, di ba makakancel lang yan? So, anong nakuha natin? Negative square root of 3. Okay? Nakuha? Clear na yan? Okay po, gets ko na. Oo. Opo. Teacher, isa pa po. O, sige. Wait lang na. Erase ko lang ito nasa taas para to this. Ito, tanggalin ko na ito. Kasi nasolve naman. Teacher, what if po kung yung hindi po siya 1? Ay, sa bagay, hindi siya na ano. Oh, ulitin ko lang. What if po kung negative 2 po yun? Alin? Ito? Siyempre, i-multiply mo siya. Negative 2 times square root of 3, that is negative 2 square root of 3. And yung kanyang denominator na 3. And then, i-multiply mo siya kay 3. So, makakancel ito. Anong sagot? Ito siya. Negative 2 square root of 3. Pero ngayon, since Okay. negative 1 yan, parang kinancel mo lang yung 1, ang sagot, ito lang. Negative square root of 3 over 3. Okay? Okay po, thank you. Opo. So, ulitin ko lang. Di ba kanina ito yung sinolve natin? At ang nakuha natin is, ito yon. Bakit ganito yung nakuha natin? Kasi 3 times 1, that is 3. Ito yun. Tapos, positive square root of 3 over 3 times 3. Parang kinancel mo lang itong number na 3. Kasi pareho naman yan. 3 divided by 3, that is 1. At meron tayong square root of 3 dito. 1 times square root of 3, that is square root of 3. Kaya natin nakuha itong square root of 3. Ngayon, dito naman sa baba, mapapansin niyo meron pa kasi siyang operation. Ayan, no? May subtraction and merong multiplication. Ngayon, nung kinuha natin yung 1 minus tangent A times tangent B, ang nakuha natin is 1 minus ang tangent A, which is tangent 45, that is 1. And times natin siya dun sa tangent B, which is tangent 30, that is square root of 3 over 3. Di ba ganyan siya? Ngayon, isolve natin ito. Negative 1 times square root of 3 over 3, that is 1 minus square root of 3 over 3. Parang kinancel mo lang itong 1. Kasi nga, sabi ko, kahit anong number na i-multiply kay 1, kung ano yung minumultiply mo siya, magiging sagot. So, ito yung sagot, square root of 3 over 3. At ang sign natin dito is negative, kaya ito yon. Ngayon, di ba, minumultiply natin siya into common denominator, which is 3. So, 3 times 1, that is 3, ito yon. And negative square root of 3 over 3 times 3, parang kinancel mo lang ulit yan, at ang natira is negative square root of 3, ito yon. Clear na? Clear na? Clear na, Eve? Opo, teacher. Nasunod naman po. Oo. O ngayon, erase ko lang ito. Kasi hindi pa tayo tapos. So, dito na tayo mag-focus. Ito yon, yung sa 3 plus square root of 3. I-write ko lang. 3 plus square root of 3 divided by 3 minus square root of 3. So, hindi tayo pwedeng magkaroon ng radical symbol kapag denominator. So, anong gagawin natin? I-multiply natin yung numerator and denominator sa contradict netong denominator, which is kung negative siya, i-multiply natin siya into positive. So, magiging 3 plus square root of 3. And ganun din sa numerator, we have 3 plus square root of 3. Ano po, bakit po kailangan po ulit ng ganyan? Alin? Para Yan po, matanggal kailangan itong po, sa radical symbol na ito. Kasi, kailangan, di ba parang dun sa ginagawa natin dito, kailangan hindi pwedeng magkaroon ng denominator na dyan root. naman po, Yes. kailangan Ganun po din. ng Ngayon, positive. dito, hindi naman porket, hindi na laging positive. Halimbawa, positive ito. Anong contradict ng positive? Negative yung i-multiply mo. Pero this time, negative siya. Kaya ang i-multiply mo sa taas and sa baba is positive. Yung kontra, niya, o yung kabaliktaran niya. Ngayon, since meron tayong dalawang terms, gagawin natin Always po ba yan? method. Oo, always yan kapag ganito yung formation niya, yung may square root sa denominator. So, ngayon, FOIL method, ang gagawin natin, teacher. mag-proceed na kaging aliwang computation. So, kailangan lang po talaga tanggalin yung square root ng ano. Yes.
Okay. So ngayon, first term, using FOIL method tayo. First term, we have 3 times 3, that is? Si 9. 9. And 9. yung outer, we have 3 and square root of 3. 3 times square root of 3, that is? Since pareho silang positive, that is positive. Pagsamahin mo lang sila, kasi 3 tsaka square root of 3, 3 that squared is 3 square root 3. of 3. And yung inner, we have positive square root of 3 times positive 3, that is positive Positive 3 9. square root Ay. of 3. 9. And we have the last term, square root of 3 times square root of 3, that is square root of 9. And may value ang 9. square root of 9. Ang 3. square root of 9, that is positive 3. 3. Divided by, dito naman sa baba, 3 times 3, that is 9. And yung outer, we have 3 times positive square root of 3, that is 3 square root of 3. And we have the inner, negative square root of 3 times 3, that is negative 3 square root of 3. And we have the last, we have negative 3 square times positive square root of 3. Again, negative square root of 3 times square root 9. negative square root of 9. At ang square root of 9 is 3. That is 3 negative positive. Ay, 3. Kasi negative, di ba negative pala. square root of 3 times square root of 3, that is negative square root of 9. And Yes. ang value ng square root of 9 is 3. At meron pa tayong negative dito, kaya ang sagot is negative 3. Ngayon, kung papansinin mo, meron tayong pwedeng i-cancel dyan. So, positive square root of 3, negative 3 square root of 3, parang ano lang yan, 1 minus 1, 0. So, pareho sila, positive yung isa, negative yung isa, kaya pwede natin sila i-cancel kasi equivalent yan as 0. Gets? Combining like terms, ito number lang siya. Ito rin number lang siya. Pareho silang positive. Kaya 9 plus 3, that is 12. Positive 12. Oo. Ito pareho silang square root of 3. At yung number nila, which is 3 and 3, pag pinag-add, magiging 9 squared of 9. 9. 3 plus Di ba 3. 9? Addition Ay, yan. 3. 3 Ay plus nga 3, pala, addition lang 6. pala. 6. Tapos yung Square of 6. copy lang. Hindi, ito copy lang kasi nga parang ano yan, parang variable nila yan. So hindi po siya Pinagsama mo nagagalaw? lang. Hindi siya. Pareho lang silang may ganyan. Next, dito sa denominator we have positive 9 and negative 3. Kapag minus mo yan, 9 minus 3, that is 6. And pag hiwalayin mo itong operation, dapat ito yon magkasama, i-divide mo siya. At ito, parang dinistribute mo lang yung denominator kasi meron kang operation sa gitna. Magiging 12 divided by 6 plus 6 square root of 3 divided by 1. 6. Ano po? 6. Ito yun, 6 yung denominator natin. Ngayon, 12 divided by 6. Ilang 6 meron kay 12? 2. 2. At itong 6 divided by 6, pwedeng i-cancel kasi yan ay 1. Cancel. Ano yung natira? Square root of 3. O, diba? Ganyan lang yung final answer. Pero anong haba? Ang dami naman, Diyos ko. So, the final answer is 2 plus square root of 3. Sa addition Madali pa lang po yan. pero nakakaano lang. Oo, basta tandaan lang yung process. Okay? Mahaba. Another example, pwede na pwede na skip. Wala po ba shortcut yan? Wala. Next, sige, erase ko na lang siya para yung formula. Kasi, mag-proceed naman tayo kapag tanggalin ko na din itong subtraction. Kanina, di ba, addition yung ginamit natin, tangent, tapos addition yung angle. This time, subtraction naman. Tangent 15. Paulit-ulit lang yung mga number ng angle. So, kapag tangent 15, ano yung number na kapag minus natin? Makukuha natin ay 15. Sure pa draw yung box. Box? Triangle. Yung, triangle pa. Sorry. 30, Lumulutang nga pala utak ko. 30, 60, 90. At ang 60, ang 30, that is 1. At ang 60 square root of 3. At ang 3. right angle, that's 2. Yung isa naman, 45, 45, 90. 1, 1 square root of 1, 1 square root of
Ano po ulit yung nasa isang angle doon sa 30? 30, 60, 90. Ha? 30, 60, 90. Nabura lahat. 30, 90. 60, 90. 30, 60, 90. Oh, tangent 10. Ano yung number pag minus? Makuha natin yung 45, 30. Same. So we have, may sabit. Nahihirapan. Ano yung sasabi? So, Maka-brace na ka, teacher. tangent Ay, 40 na all. minus 35 or tangent 35. Ano all? Ayan. Ngayon, ang A natin ay 40 at ang B natin ay 35. At ito yung gagamitin nating formula. Tangent A minus tangent B divided by 1 plus tangent A times tangent B. So, ang tangent A natin, that is tangent 40. Teacher, Ay, 45 pala, mali yan. 45, Sure. 30. But, yes? Sir. Paano po balo nung yung gamitan ng formula again? Na? So, Kapag katawa. in-add me, add. Kapag minus me, minus. 45, 30. Sige po. Ayan. Salamat Yung po. angle natin ay 45 and 30. Kasi 45 minus 30, that is 15. And we have tangent 45 minus tangent 30 divided by 1. Hindi ganyan ang gamitan tamo kasi nag-subtract tayo. Kaya itong subtraction na gamitan. So 1 plus tangent 45 times tangent 30. Okay? Ngayon, kuhanin na natin yung kanilang values dito sa ating special triangle. So, magiging ang tangent 45, ito yung 45. So, opposite over adjacent, that is 1 over 1 or equivalent yan sa 1. Minus tangent 30, ang opposite niya ay 1. Ang adjacent niya ay square root of 3 kapag nirationalize natin yan. Di ba magiging, multiply natin siya by square root of 3, square root of 3. So, square root of 3 times 1, that is square root of 3. And square root of 3 times square root of 3, that is square root of 9. And square root of 9 is equal to 3. Okay? Nasusundan? Nasusundan? O, Yes next. po. 1 plus tangent 45 is 1 times tangent 30 is square root of 3 over, yan, nakita nyo pa? Yan, kasya yan. Ngayon, since meron ulit silang, common denominator, so i-multiply natin sila by kung ano yung common denominator. So, ano yung common denominator nila? We have 3. 3. And distributive, ayan, 3 times 1, that is 3. And negative square root of 3 over 3 times 3, parang kinancel mo lang yan. At ang nakuha mo or natira is negative square root of 3. Divided by, dito, ito muna, kasi meron tayong 1 plus 1 tapos times square root of 3 over 3. So, yung 1 times square root of 3 over 3 lang, parang kinancel mo lang yung 1 kasi any number nga, di ba? So, ano yung natira? Square root of 3 over 3. Tama? Opo. Nasundan nyo? Ngayon, since positive ito, positive square root of 3 over 3, times 3, i-cancel lang yan. So, anong natira? Square root of, yung 1, times natin kay 3, magiging 3. And 3, magiging positive square root of 3. Ngayon, i-multiply naman natin yung taas at baba na dun sa contradiction ng ating denominator kasi may square root. So, ano yun? Positive siya, kaya i-multiply natin siya into negative naman. So, 3 minus square root of 3. And then, FOIL method. Nasundan nyo? So, 3 times 3, yung first term, we have 9. 9. Kasha yan. Tapos, yung outer, 3 times negative square root of 3, that is negative
Negative 3, 3 square root of square root of 3. very good. And next inner, we have negative square root of 3 times 3. That is negative Negative 3 square root of, square root of 3. and we have negative square root of 3 times negative square root of 3. Sa multiplication, pag pareho ang sign, positive ang sagot. So dito, pareho silang negative. That's why positive ang magiging sagot natin. And Sagot. square root of 3 times square root of 3, that is square root of 9. And ang value ng square root of 9 is Positive 3. So positive 3. 3. Nakikita nyo pa? Yes po. Ayan. Next, we have this one. 3 times 3, that is 9 again. And 3 times negative square root of 3, that is negative 3 square root of 3. And inner, we have positive square root of 3 times positive 3, that is positive 3 square root of 3. And we have square root of 3 times negative square root of 3, that is negative 3. Negative square root of, ay, negative Oo. Negative square root of 9, pero ang square root of 9 is 3. Kaya negative times 3 is negative 3. Ngayon, combining like terms, meron tayong ika-cancel dito sa denominator, which is negative 3 square root of 3, tsaka positive 3 square root of 3. So, pwede natin itong i-cancel kasi contradict nga sila. Negative tsaka positive. Paano po yung sa taas po? Oo, isusolve pa natin yan. Ngayon, combining like terms, meron tayo dito, number na 9. Tapos ito, may mga ano yan, radical. And ito, meron tayong number lang din na 3. At dito ko na lang siya itutuloy. 9 plus 3, that is 12. 12. Ay, And, Di tama. po. Ay, positive pala yun. Kala ko negative yung 3. Oo. Tapos dito, negative 3 square root of 3, tsaka negative 3 square root of 3 kapag addition. Pag-add mo lang sila. So, negative 6 6 square root of square root of 3. 6. Ay, 3. And 9 minus 3, that is 6. Tama? Yes po. So, pag pinaghiwalay, parang 12 divided by 6, that is 2. And negative 6 square root of 3 divided by 6, parang kinancel mo lang itong 6. Cancel. Ang natira is negative square root 3. of 3. So, this is now the final answer. 2 minus square root of 3. Clear? Yeah. Clear na? Yes po. Ayan. May question dito sa tangent. Basta tandaan nyo, kapag addition, ang gagamiting formula is addition yung nasa taas, tapos subtraction ito, and may kasamang multiplication. Hindi ito nagbabago yung. Tapos, kapag naman subtraction ito, and then addition yung nasa baba. Okay? May Yan- question dito. Yan po sa ba yung tangent. ano namin? Yan po ba yung law quiz? Yes. or Magsimula doon assessment? sa sign. Oo. Sign until dito sa tangent. Teacher, yan na lang. Okay? Yan na lang. Stop ko na muna yung ano. Saan tingin na yung brace mo, teacher?